Hi everyone, good morning. So, yung Bible verse natin ngayon is patungkol sa Genesis 2:16. Ano ba yung Genesis 2:16? Sabi dito sa Genesis 2:16, "And the Lord God commanded that man, you are free to eat from the tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die." So, sa Tagalog, "At inutos ng Panginoong Diyos lalaki na sinabing malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halaman. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakakalala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ito, ikay ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka." So, anong connection nito sa topic natin? Ang connection nito sa topic natin is free will. Bakit mahirap magmahal? So, ang free will is the ability to make a real meaningful choices. In the biblical way, humans are responsible for their actions, while God is sovereign over. He created people with capacity to choose, especially to love, to obey, and reject Him. Some define free will as the ability to make choices not determined by God. But Scripture teaches that God's sovereignty and human responsibility go together. So, kapag may free will ka, andun yung responsibility mo to decide whether to do good or to do bad things. When it comes sa love, andun yung responsibility natin na because we have free will, we have the capacity na magmahal at hindi magmahal, na sumunod at hindi sumunod. Like what Jesus, actually, He can create His creations na pwedeng sumunod lang. But God created us the free will. Why? Kasi kapag may free will yung love, andun yung pagka-genuine ng love, even kahit mahirap magmahal. Alam natin na may kanya-kanya tayong sagot pagdating sa love, sa free will, sa pagmamahal. Kaya mahirap magmahal dahil may free will. Free will is the ability to make a real and meaningful choices. Nung nilikha tayo ng Diyos, meron tayong capacity na pumili. Pwedeng mahalin ng Diyos, pwedeng pumili na i-obey ang Diyos, pwedeng piliin na talikuran ng Diyos o wag sumunod sa Kanya. Nung nilikha tayo ng Diyos, merong kalayaan. Malaya tayong lahat. Inutos ng Panginoong Diyos dun sa lalaki na pwede mo kainin lahat, kay Adan, lahat ng nasa punong kahoy. Huwag lang dun sa punong kahoy na merong kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So, may kalayaan tayong pumili. Mahirap magmahal. Yung Diyos, nung nilikha tayo, pinili niyang ibigin tayo. May kakayanan tayong mahalin ang Diyos na sundin siya at saktan siya. Kaya nga po, mahirap magmahal because of the free will. Kasi pwede kang nagsabi sa tao na, mahalin mo lang ako pero mahirap lang. Bakit? Walang genuine love dun. Kasi uutusan mo lang yung tao na mahalin ka. Ang free will is a separate gift of God. Hindi tayo parang hayop na magdidesisyon tayo ng walang framework. God created us with a free will. Either matuto tayo magmahal or pwede tayo makaharm sa kapwa natin.
Pwedeng piliin magmahal, pwedeng piliin manakit. Example, ang isang babae na lagi siyang nakaka-experience na nasasaktan, niloloko at iniiwan. For some reasons, laging broken-hearted. Then, may darating na naman na maniligaw, gagawin lahat, mag-e-effort, todo bulaklak, todo bigay chocolate. So, iibig na naman siya. Pag umibig siya, andun na naman yung vulnerable ang tao. Vulnerable tayo kasi pwede tayo maging breakable na naman. Pwedeng masaktan na naman. When we choose to love, andun yung open tayo na maging vulnerable. Kasi pwede ka na naman masaktan, pwede ka na naman iwanan. To love at all are open to be vulnerable. In-open yung Diyos nung minahal niya tayo. Talaga in-open niya yung sarili niya, maging vulnerability na pwede siyang masaktan. Kasi yung tao, nilikha na pwedeng siyang i-reject. Pwede siyang mahalin, pwede siyang i-reject. Nagmahal siya, though, talagang, yung kahit yung isang disciple niya, tinraidor siya. Bakit mahirap magmahal? Kasi yung tao, pwede tayong saktan. Pwede yun tayong ibigin. Nilikha talaga ng Diyos ang free will para magkaroon ng genuine love. Hindi tayo nilikha based lang sa instinct or para maging robot na maging sunod-sunuran lang sa pagmamahal, sa pag-ibig. So, sabi nga, God created man with a free will so that he might choose him freely. Forced love is not love at all. So, yung forced love, no love at all yun. Pag walang pusa ng pagmamahal, walang totoong pag-ibig. Kasi yung tao, may kusang pag-ibig yan. So, yung taong nagmahal sa'yo ng kusa, pwede din dumating sa point na kusa ka din niyang sasaktan at iiwan. Free will is decide to loving a relationship. So, how we can apply sa life natin? Let's mimic and apply Christ's life. Turuan natin yung sarili natin paano magmahal, kagaya ng pagmamahal ni Kristo. Pag nagmahal siya, open siya. Open siya sa sarili niya na pwede siyang masaktan ulit. Pwede tayo masaktan ulit. This is my heart. I give it to you. So, it's all up to you if you choose to love it or not take care of it. So, nasa tao na yun. Diba? So, sabi nga ni Martin Luther, napaka-powerful ng love. Kasi pag nagmahal tayo ng kapwa natin or kaaway natin, nagiging kaibigan natin yan. Why? Kasi kapag real or genuine love yung pinakita natin sa kanila, mahihiya at mahihiya yan. Pag pinakitaan mo ng pag-ibig yung kaaway mo, lalo ng pag-ibig ni Kristo, sila na mismo mahihiya sa sarili nila. Sabi nga ng Panginoon Jesus, as I love, Jesus said, I love you as you must love one another. Make a biblical guided decision. So, magbabasa tayo ng Biblia para magkaroon tayo ng wisdom na i-apply yung kung paano tayo minahal ng Panginoon, yung talagang pagmamahal niya. Na we are open to vulnerability sa relationship. Imbis na magalit ka sa partner mo, mas piliin mong huwag magalit, magpasensya. Kaya nga tayo nagbabasa ng Bible to fill our hearts, our mind of wisdom of God para maging guided tayo sa lahat ng desisyon na gagawin natin. So, applicable to sa lahat, sa family mo, sa kaibigan mo, sa partner mo, lahat applicable. Later on kasi yung mga taong ginagawa natin ng kabutihan na mapiliin mahalin, at the same time kahit na pinapakitaan nila tayo ng kasamaan ng ugali nila, marirealize nila at sila na mismo mahihiya sa sarili nila na kapag patuloy pa rin natin na sa kabila ng ginagawa nilang pagpapakita ng
or pagsasalita ng hindi maganda sa atin.